Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Hello mga dre. Nandito po kami ngayon sa Ono Rizal. Yan. Kasama ko si Mrs. Rai TV. Hi. Ako po si Rai TV. Nandito po kami ngayon dahil kakapanayamin ko ang anak ni Mr. Roldan Aquino. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin mapanayam dahil isa siya sa mga most requested comment section. Okay? Samahan nyo kami at alamin natin ang mga kwento tungkol kay Mr. Roldan Aquino mga dre. Okay? See you later. Rai TV, iba-iba ang mga kwento. Nandirito masasabi mong hindi imbento. Siguradong mawin. Okay. Okay, rolling, 5, 4, 3, 2, and action. Ikaw na nga. So, ako nga pala si Victor Aquino. Apat kaming magkakapatid, pero all in all, mga nasa 12 kami. Ang tatay ko ay si Rolando Aquino, kilalang Roldan Aquino, o yung mga tao tinatawag siyang Dennis Roldan. Laging mali yun. At Nalilito sila. nalilito sila. Laging, uy, Dennis Roldan. So pagka tinanong ako, ano pa ng tatay mo? Ayun, kilala ko yan eh. O kaya pag anong saan, sino ba tatay mo? Roldan Aquino, sino yun? O ito picture, ginagano ko na lang. Kasi sa pangalan nalilito sila eh. So, nagsimula si Papa talaga, so lumaki siya sa Alabat, Quezon. 12 ata sila magkakapatid. So malaking pamilya ang mga Aquino sa Quezon. And then by the age of 16 to 20s, nagsimula siyang maghanap ng work sa Manila. At ang una niyang work ay janitor. Okay po. So janitor siya. So hindi ko lang sure kung sa company na yon ay radio station na yon. Hindi ko sure kung saan siya nag-janitor. Okay. Pero mahilig na siyang makinig sa mga radyo ng mga radyo drama. Drama, Oo. So ngayon, since malaki yung boses niya, Opo. so nag-audition siya. As voice talent. Oh, voice talent. Okay. Doon nagsimula yung career niya. So isa din siya sa mga pioneer ng yung ABS, wala pang TV noon. Radyo pa lang, pioneer si Papa doon na Ay, actor. talaga po? Okay. Ay, nagsimula siya sa mga role na nag-bold star din siya. Di lang kilala lang lahat. Di lang alam siguro ng lahat. Oo. Pero may mga bold movies yun eh. Tapos Parang doon siya nag-start na ano nung may mga bold. napasok siya sa movie. From radyo, Oo. then ang alam ko, di niya kasi kinukwento yung part na yun masyado eh. Siyempre Okay. bata pa ako nun eh. Sige po. Pero yun ang mga nalaman ko eh, mga bold. Tapos simula nun, ayun, nakilala na siya bilang yung boses na malaki. Opo. Ang pagkakaalam ko eh, nagsimula siyang, ayun, maging kontrabida, yung mga general, Yan. police. Opo. Yun. So, yun yung parang pinaka-start niya from janitor to radio talent hanggang sa naging ano na siya, movie actor na siya. Ang lumakas kasi nun, mga action. Yes. So, based sa mga kwento niya noon, tsaka siyempre mga kwento ng kaibigan niya. Late 60s, ano na siya noon, let's say kilala na, pero hindi pa ganun kakilala. Okay. Kasi nung 70s, nag-try siyang nagpunta siya sa States ng 70s. Yes, alam ko yung part na yan. So sa States, ayun, nagsimulang ang work ni Papa doon is nagbebenta siya ng mga lutuan. Dati yung parang bago pa lang yung Teflon noon eh. So doon siya, dati malakas ang kita doon sa States. Okay. Nagbebenta siya ng mga kawalin, Teflon. Opo. Then after noon, may mga kasama siyang aktor doon, mga artista din dito eh, sa Pinas. Hindi lang siya yung nagpunta ng States. Meron din. Oo. So, noong mga time na yon, ang buhay niya noon, sindikato siya noon eh. Sindikato sa totoong buhay. Literal ba? Literal, ano talaga ang ginagawa, ang ginagawa nila para panggaso sila. Card. Hindi ko lang alam kung gaano katindi, pero may mga lupain si Papa sa States. Talaga? May 2 hektarya pa daw siya doon. Tapos, yun, may mga kotse, laging iba yung kotse niya, bahay. So, talagang big time. Oh? Oo, noong time na yun. So, ayun, nagkaroon ng kapatid doon. May napangasawa siya doon, pero nag-divorce din. Tapos may balit 2 yung kuya ko na nandun. So, in 5 years sila doon sa Amerika. And then?
medyo, basta magulo yun eh. Kasi Yes, nag-ano pa yun, nag-attempt mag-suicide yun. Twice ata. Si father niyo po? Talaga po? Kasi ano siya, yung kumbaga lost siya eh. O ganun siya. Para daw siyang sinumpa eh, sabi niya. So, nung time na magulo buhay niya, twice siya nagpakamatay pero di siya namamatay. Ganun talaga pag masamang damo eh. Pero twice siya nagpakamatay, di siya namamatay. Binanggaan talaga niya total wreck yung kotse. Oh, during that time, down na down siguro siya sa problema. Kasi okay naman siya eh. Financially okay siya, financially stable. So, hindi ko sure kung bakit, kung ano yung emotional, may pamilya naman siya, may anak, problema sa sarili, parang ganun. Kumbaga hindi niya mag-gets kung anong purpose niya sa buhay, ganun. Yun yung reason kung bakit siya nalalost nung time na yun. Okay. Dumating din pala sa point na ganun kay father niyo, hindi ko alam. Oo. Maraming hindi nakakaalam niyan. Ano? Siyempre, ang alam lang nila matigas eh. Pero sa totoong buhay, ano yun? Mapagmahal yun. Yun, oh. Sana, mapagmahal. So, anong reason niya, sir, bakit siya bumalik dito sa Pilipinas? Bumalik siya kasi nung nakahawak siya ng Biblia noon. Alas niya si Lord noon. Kasi Christian siya, born again Christian. Pero ayun nga, nung nakabasa siya ng Bible, araw-araw na yun, doon daw, ang kwento niya, doon sa bahay niya, doon sa may bangko, sa may upuan siyang mahaba sa labas ng bahay nila sa States. Kada umaga yun ang ginagawa niya, nagbabasa siya ng Biblia. Sa States pa lang? Sa States pa lang, parang yun yung turning point ng buhay niya eh. Doon siya nakakilala sa Panginoon eh, yung nakahawak siyang Biblia. Araw-araw yun yung binabasa hanggang mamatay siya bago siya mamatay. Puro Biblia lang yun. Binasa niya yung Bible from start to end. Sa araw-araw na yun, tapos nag-decide siya na ito yung saan, nag-decide siya na walang sense lahat ng material, parang, di ba may mga ganun tayong point ng buhay natin, pero yung point, yung sa kanya, ganun na, syempre, andyan na lahat eh, green card mo, lupain mo, bahay mo, okay naman, so, walang, parang simula talaga nun, hanggang naging tatay ko siya, walang passion sa material, literal. Hindi siya yung maluho, bibigyan niya lahat sa'yo. Kalahati ka sa'yo dun, akin napupunta. Ay, nalaman ng kapatid ko. Sorry. edit out. Pero sorry. So lumipad siya dito sa Pilipinas. Ano siya, umiyak siya araw-araw, tapos basta Biblia, araw-araw gabi hanggang umaga, pag-isip, pagtulog, gabi-gabi. Nag-decide siyang umuwi ng Pinas dahil nga yun, naging Christian siya. So, feeling ko dito yung purpose niya, parang ganun sabi niya. Okay. Actually, kinakwento naman niya yung buhay niya kasi pagka yung may mga guesting siya sa mga church, yun, kinakwento niya lahat eh. Kaya alam din namin. Pero hindi niya kinakwento sa media yun. Sa mga church lang. Sa church lang. Kasi pag sa media, chismis, showbiz yun eh. Opo. Naku, ultimo yung kumain siya ng sardina sa taping, ginaryo pa. Grabe naman. Showbiz yun eh. Mema lang eh. So, alam ko lahat yan. Hindi niyo ko maano dyan. Basta pagdating niyang Pinas noon, iniwan niya na yung pamilya niya sa States. Nakilala niya yung mama ko, which is mama kasi born again Christian din. So, after noon, yun, yung mama ko yung katuluyan niya noon. So, unfortunately, naghiwalay naman sila. Pero in good terms naman. Ayan, syempre, may offers na makikita nyo naman yung movies niya nun, 70s to 80s to 90s, di na nawala. Yes, opo. Tuloy-tuloy na yun. Gusto siyang kumita nun, di ba? Yun ang panahon na mayabang si Papa nun. Yung tipong pupunta siya ng taping, iba-iba kotse niya palagi. Hindi pwedeng bago. Oh? Oo, ganun yun. Tapos tumitira sa hotel yan. Bahay-bahay. Sa hotel ako titira. Talaga? Ganun yan. Tapos namimigay palagi yan sa mga, patid niya, kung ano mayroon siya, ganun. So, hindi naman, although let's say, hindi siya materialistic na tao, pero noong time na yon talagang is living the life talaga. Kumbaga, lahat bago. Pag nakita mo wardrobe nun dati, siguro 10 cabinet yan, lahat branded yan. Tinapon ko nga lang lahat. Siyempre, nung namatay siya, tinanggal ko lahat. Luxurious yung buhay niya. So, lahat ng gusto niya nakuha niya. Mahilig siya sa kotse. So, dati may talyar din kami. Talaga? So mahilig din talaga siya sa mga Volkswagen. Opo. Sa mga, uso pa nun dati, yung mga muscle car eh. Yun, mayroon siya nun dati. Pinakamadikit talaga siya nun is si Danny Labra talaga yung kadikit niya nun. Talaga? Kasi yun yung katandem niya sa mga movie, lagi niya sinasampal.
Pero actually yung sampal na yun, hindi talaga, ang alam ko ha, hindi kasali yun talaga sa pinaka-script. Si Papa kasi, kapag umacting yan, hindi mo bibigyan ng script yan, tapos hindi niya babaguhin. So, lagi niya binabago yan. Laging may ad. Pagkasama ko sa mga taping yan, nakikita. Lagi niyang binabago, direct. Pwede bang ganito? Pwede bang ibahin ko to? May suggestions. Lagi siyang may suggestion, lagi niyang iniiba. Okay, galing. So, yung pagsasampal na yun, siya ang nag-suggest doon. Ito lang yung di ko confirm na sabi niya, siya ang nag-offer na kada sampal, babayaran ko. Yun ang sabi niya. Okay. Yun ang pagkakaalala ko. Okay, so posible yun kasi malakas yung sampal Yung sampal niya, ako. At saka hindi lang isang pelikula, halos lahat ng pelikula, ganun yung ginagawa. Paano pa pag may take 10 pa? Kung mali, ulitin natin. Kaya laki doon ng pisngi ni Danny Labra. Hindi, joke lang. Rest in peace, Tito Danny. Ano pa ba? Si Danny Labra yung kasama niya yung talagang kasama niya lagi. Pinaka-close niya talaga na... kasi talaga kasama niya. Maliban, syempre sila FPJ, sila Bong Revilla, yan. Talaga, kilala ng... Kumbaga yan, family friend yan eh. Ninong niyo sir, batiin niyo dito. Ilang taon na Ninong Patis. Baka naman yung huli mong regalo pa, yung pana pa ng bata ko. Si Lani, ninang ni ate. Talaga po. Okay. So yun. Madami. Sino pa ba? Bigyan mo yung mga artista luma. Well, basta yung tropa nila yan. Sila Papa, sila Roy Binson, lahat. Hindi ko talaga alala sa pangalan, syempre bata pa ako noon. Pero kung sino yung makikita mo sa movie, yes. Kasi tropa-tropa yung mga yan eh. As in, yung mga kontrabida, lahat yan hanggang ngayon, yung mga natitira, sama-sama yan, kita-kita yan. So, yun, kung sino yung kilala nyo, yun din yung makasama niya. Pero, lagi nakasama talaga sa Hirap at Ganahawan, si Danny Labra. BFF sila. Kasi Patis, yan. Sila time ba sir na, na inalok kayo ni father nyo na mag-artista? Lagi. Ewan ko, nung bata ko, kamukha ko daw siya eh. Hindi ko alam. Siyempre, para ako din nakikitaan niya. Although, dati, nung bata kami, pag mga extra, kami magkakapatid. Minsan, pagdating ng panahon, nung extra kami magkakapatid, ganun. Pero yung pinaka nagpupush kahit paano, ako. So, kasi pinipilit niya ako. Pero gusto ko rin naman, deep inside gusto ko, pero nahiya ako. Okay. Like, for example, meron kami Channel 4 pa nga ata yung dati, o Channel 9. Hindi ko alam, may kami dati, teleserye, mga batang pulube na, yun yung drama namin dati. Tapos pangalan ko dun Bubblegum. Ako yung bata na kumakain ng bubblegum palagi. Tapos 2018 ako bubblegum. Pinakahuli na, yan yung sa Panday noon, yung kay Jericho Rosales. Dapat di talaga ako kasama doon. Since may nag-backout na cast, andun ako, yung papa ko, talagang sinigawan pa ako sa set. Hindi ka lalabas yun! Yan pag ganun ako eh. Nakakatakot talaga yung boss niya. Pero pag sa personal, malaki, may base talaga, pero malalim, no? Malalim, pero hindi naman nakatakot. Pero pag sa mga movie, syempre, ano na yan? Dali na dito! Ilabas ang mga epektos! Pwede na. Pwede. Ang year yung yung parang nararamdaman nyo na humihina na yung career niyo as anak. Humina yung movie ni Papa noon. Since, tama doon. Yung Pirata, isang factor yon. Pero, dumating sa point ng 20s, is puro drama, yung yung nausong movies na mga love story, mga sci-fi, mga mulawin, mga ganon. So, syempre mapakilig-kilig, yun yung mga nauso nun eh. Yung action, literal, wala. Oo nga eh. Wala. Biglang nawala eh. Mapanood mo lang yun sa PBO, o may CD ka, diba? replay, dun mapanood yun. So, dun humina. Although, nagkakaroon naman ng may papitik-pitik. Tas more on ang naging role ni Papa noon more on mga tatay siya. Yes. Basta more on hindi na kontrabida. Opo. General na mabait, ganon. So naramdaman niyo yun sir nung humina yung career niya. Kumusta naging financially kumbaga bumaba din talaga kasi walang source of income eh. Opo. Pero sa panahon na yon, na-manage naman kito paano. Pero syempre, ganun talagang buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Tsaka yun yung isa sa challenge sa mga artista eh. Kasi ang income niyan, or minsan hype ka, minsan wala. Hindi mo masabi, no? Hindi mo masasabi, sobrang niyan, sobrang volatile. Pero, meron naman siyang
papitik-pitik kasi maliban sa mga movie or teleserye, meron siyang Lumalabas-labas pa rin siya, no? may mga indie film pa eh. Opo. Po kasing naging kasama ni father nyo, totally nawala talaga eh. As in, hindi na naramdaman. Yes, wala na po talaga eh. So at Meron. least kahit pa paano si father nyo, meron pa rin. Kahit sa Meron. mga sa TV, may guestings, di ba? Actually, suplado yun. Actually, si Papa, ano yan eh. Yan. Madaming project yan. Ah, Kaso suplado yan. talaga po? Hindi yan- Paanong suplado, sir? Hindi yan, una-una, hindi yan naghahanap ng trabaho. Gusto niya trabaho ang lalapit sa kanya. Kasi ang kalakaran kasi sa showbiz, let's say yung PR kasi natural na yan eh. Okay. I-PR ka sa Okay. director, Ah, close ka. Yung iba kasi talagang mag-audition yan. Kahit naman sa States eh, yung Opo. movie, may role na Superman. Mm. Mag-apply dyan na lahat ng sikat. Ngayon, ganun din. Si Papa hindi siya Hindi siya ganun. kasi si Papa medyo maprinsipyo at medyo ma-pride na Pride. tao. Okay. Kaya ano siya yung tipo na, ba't ako mag-audition dyan? Oo. Veterano na ako eh. Ganun siya. Kilala niya sarili niya na magaling ako, ba't ako mag-audition dyan? Talaga, yung prinsipyo niya, ganun. Ganun siya. Nagkaroon pa ng time na na-feature din kami si Papa sa TV noon. Isang sikat na channel, basta channel ano yun. Mm. Props naman sa channel na yun. Tapos tumulong naman sila. Mm. Bibigyan na si Papa na ng kontrata eh. Tapos, pinag-audition kasi siya. Ah. So, nagalit siya. So, syempre, medyo ano talaga siya eh. Ba't ako mag-audition dyan? Andyan! Talaga. Ganun talaga siya. Well, ako, sabi ko sa kanya, patrabaho na yan eh. Ano yun, pipitasin mo na lang eh. Naging bato pa eh. Since humina yung mga action, Opo. so, wala rin masyadong project. Yes. So, syempre, iba artist ang naging sistema nila is talaga mag-audition sila. Opo. Siya, ayaw niya talaga nung ganun. So, yun lang yung isa sa mga, well, hindi ko masabi kung, siguro, nung bata ko, nakikita ko yun na parang mali. Pero, nung, syempre, nag-mature ako, feeling ko, Naintindihan tama niyo. lang yun. Oo. Tama lang yun, kasi ito ka na eh. Okay. Okay lang na siya, established na yung pangalan niya. Yes, Tsaka, yes. siya, effective actor siya. Opo. Yung iba kasi, I mean, no hate. So hanggang sa uli, pinanindigan niya po yun. Oo, ganun talaga siya. Kumbaga, ito na, Roldan Aquino na to eh. Okay. Ako na to, lugi ka pa. Parang ganun. Ba't mo pa ako gaganyanin? So, Basta naman po ba siya, sir, bilang father, sir? Kwentuhan niyo Father? naman kami. bilang ama, ano siya, masasabi kong yung pangako niya kay God na na hindi niya iwan yung gusto ko yung hindi niya iwan yung pamilya niya simula nung nakilala niya si God. Kami naging anak kami naging asawa eh. Kami na yung huli na talaga nakasama na hanggang huli. Hanggang huli. Okay po, okay. Kumbaga yun yung hindi man siya yung perfect na tatay, Opo. pero ginawa niya yung best niya. Ito paano? Kumbaga yun yung pinakasama rin yung paano siya naging Strict tatay. ba siya, sir? Hindi. Balance sila eh. Nung mama ko. Yung mama ko yung medyo strict. Okay. So, si Papa ang nagbabalance. So, sabi niya, ako magbabalance niyan. So, siya yung nag-adjust. So, pag wala yung mama ko, ako, lalabas talaga ako kahit ilang araw. Nung bata ko. Tapos, okay na sa kanya. Siya yung medyo maluwag talaga siya. Oh. Tapos yun, since naman, kami na lang din. Yung mga huli naman kasi na years ni Papa nun, ang magkasama talaga nun is kami. So, yung time na yun kasi yung ate ko pamilyado na parehas. Mga kanya-kanya yung ate ko may work. Yung bunso naman namin noon nasa Cavite. So, ako yung kasama niya na huli. Talaga na nakatapos akong pag-aaral eh. Kumbaga, hindi niya ako pinabayaan. Wow, ang galing naman. Hanggang sa nawala siya. Memories with your father na talagang tumatak sa'yo, hindi mo Sa akin, ito pinakamalupit. Dati kasi syempre namatay, yung nag-pass away si Papa, 21 pa lang ako noon eh. So, actually, college student ako noon eh. So, yung mga time na yun, syempre hindi ka pa masyado, hindi ka pa kumikita. Pero yung time na yun, yung phase ng life ko na yun, ito na yung bababoy na ako kay Papa. Parang, i-date ko na to, ililibre ko to sa Santa Lucia. Okay. Doon na ako, nag-ready ako na mag-set na ako ng date. Nakakabawi na ako. Ganon. So parang nagkaroon na ako ng mindset na bumawi sa kanya. Parang gagawa na ako ng mga memories namin. Yung time na yun. Okay. Ganito kasi, ito yung nangyari niyan eh. Ito, wala to sa media. Bago siya ma-stroke noon, ang daming offer ni Papa noon. Parang, uy, ano na to parang comeback na to Okay. Kasi wala siyang kontrata, freelance siya para siyang LeBron James. So, meron siyang 2
Meron siyang Channel 7, meron pa siyang Ganun movie. siya. Oo. Sabi niya sa akin, anak, i-prepare mo nga yung, ano siya, kailangan niya, formal attire yung, nakita ko yung script eh. Actually, lahat ng movie, bago matapos, alam ko na eh. May script eh. Okay. Pinabasa ko rin yung script niya. Talaga, okay. Tapos, anong suot niya dito, yung wardrobe. Ito na, formal, Americana, ganyan. Or barong ata, barong nun. So, syempre, may mga barong si Papa. Ang tinuturo niya, yung barong na bulok. Literal na hindi nakahanger. Nandun sa baba ng tabunan na bulok na. Literal na pag sinuot mo, bangkay ka ba? Bakit kaya? Kasi nga pala, na-stroke na siya. Hindi na nag-function yung utak niya. So, medyo nagtaka ako dun. Bakit ganun? Okay. Isa ko rin ate yung nandun eh. Si Na-stroke Sheila. na siya nung time na yon. Una, hindi ko alam. Okay. Siyempre, Kayo po yung magkasama lang, no? tsaka yung isang ate. Mm. Bakit ganun? Sabi, luma na to eh. Ito. Siyempre, siya naman nakakaalam. O, sige, parang pinaplansya niya ata sa isang ate. Tapos, nung time na naglaba. Naglaba siya, isang oras na siya naggugusot. So, ibig sabihin, bakit ang tagal mo ginugusot yung yung kakarampot na puting damit? Kasi ang tagal na ganun na siya. Isang oras na. Tapos, parang si ate ata nakasita nun eh. Tapos, Napansin niya? parang napagano siya. Paisip siya. Siguro, parang napansin niya nga. Tapos, nagluto naman siya ng noodles. Nagluto siya ng noodles sa plastic na bowl. So, syempre, nasunog yun. Opo. Tapos, nilipat niya pa yun dun sa kawali na bakal na nung kakainin na. Pero di niya ata kinain eh. So, dun pala may mali na. Okay. So, yun, nagpa-check na kami. Ayun, stroke nga siya. Pedala namin sa hospital. Ayun, ilang days ba siya sa ward muna, sa room. Tapos, nung lumalala na, ayun, ICU na siya. 2 months. 2 months. Kumbaga, inoperahan pa yun. Binuksan tinanggal yung skull niya dito para makahinga. Binuksan. Oo, para makahinga daw yung utak. Pero, unfortunately, di rin nag-pass away din siya eh. Pero bago mangyari yun, actually, nung mga nasa ICU, ang pinakamahirap na part sa amin nun kasi hindi namin siya makausap. I mean, tinatry niya, pero syempre, balda, di siya Oo, para may sinasabi siya lagi. So, ginawa ko, sabi ko pa, pag ganunin mo yung daliri mo. Kasi ito, malakas siya eh. Si Papa bago na stroke yun. Kaya na-stroke yun kasi hindi na siya nag-maintenance. I-stop niya. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, okay na siya. Pagod na siya kasi nga. Isa sa mga sinasabi ng mga best friend niya, ewan ko lang, di ako nagbubuhat sa sariling bangko. Parang sabi niya, na daw, parang nakita niya nagtitino ako, nag-aaral na, mga ganon. College na. Pinagyayaman. Kasi isa na lang din ako nandun sa kanya eh. Okay. Ewan ko isa yun sa mga parang sinabi ng mga best friend niya. Yes, Nung burol. So, siguro isang factor yun. Tsaka maliban doon, pagod na rin siya mabuhay, syempre. Parang kota na siya eh. Gusto niya na sa heaven, ganoon siya. Kumbaga hindi masama yung pag-ano niya. Okay. Talagang pabor sa kanya. Ay pa kanya maoperahan eh. Ilang taon po ba siya nun, sir? 72. Ang nasa media 68 eh. Pero 72 72. talaga? Okay. So ayun, tinanong ko siya noon. Sabi ko, Pap, galaw mo nga to. Ayun, sabi niya, Pa, okay ka na ba? Ganyan. Opo. Ginalaw niya yung daliri niya, tapos ibig sabihin niya, okay daw. Tapos yun, sinabi ko, doon ako nagsabi, nagpatawad ako sa magawa ko, tapos I love you, mga ganon. Yun, nasa ICU siya noon. Actually, malakas talaga siya. Talagang yung kalahati niya, tinatanggal niya lahat ng nasa mukha niya kasi ayaw niya noon. Okay. Ayaw talaga niya, kumbaga, nung pa lang siya, ayaw niya maoperahan, lahat. Pag wala na. Kumbaga, tanggap niya na po. Tanggap talaga, hindi masama sa loob niya. Okay. Nung umiyak nga ako noon, ICU siya. Opo. Umiyak ako noon. Isa kamay na, nagbuwanto ako noon eh. Talagang ginanon yung mukha ko. Lakas niya. Gano'n niya ako, kasi ayaw niya makita umiyak eh. Gano'n niya ako. Tapos nung huli, ICU siya, then ewan ko, sabi ng hospital, pagka umukay siya sa room ng mga 3 days, pwede siyang iuwi. Kasi gusto namin siya iuwi. Opo. Wala, parang first day, second day pa lang ata, nag-pass away na siya eh. Actually, bago siya mawala. Kasi from, ko noon eh, doon ako natulog sa hospital noon. May pasok ako kinabukasan. Naginip ako noon eh, stress ako eh. Sabi niya, magiging okay din yung lahat, sabi niya. Tapos yun, nawala talaga stress ko noon, literal. Parang gumaan yung paramdam ko.
Tapos finals ko pa yun eh. Pumasok ako noon, tapos yun, tinext na kami 9 o'clock, nawala na pala. Tapos pero bago yun nga, nanaginip ako, tsaka yung sila ate, tapos pati sa side nila ate. Nanaginip din sila. Nanaginip din sila dumalaw daw bago umalis. Doon ako naniwala na totoo pala mga ganon. Oo, kasi dumaan sa akin. Nilabutol ako. Hindi totoo, di ba? Bakit? Kasi ako lang, di mo maano sa ganyan eh. Di ako naniniwala sa mga yung, ako naniniwala na ako eh. Kasi talagang totoo eh. Bakit dadaan sa yun? Opo. Tsaka bakit namatay siya nung yun mismo? I mean, bago Sino siya yung mamatay. naiwan doon, sir, nung nag-pass away siya? Actually, ang naiwan doon, friend ni ate. Kasi nga si ate, nag-asikaso ng mga, may money siya asikasuhin. Okay. Tapos yung isa ko ng ate, kumbaga lahat kami may, kasi milyon yung bills namin eh. So kailangan gumalaw. Opo. Oo nga, paano yung sir? Ano Oo, yung bill niyo? laki. Nasettle naman yun. So, syempre, ginalawan naman yun. Okay. So ako naman nun, papasok na school. Mm. So nagbantay ako nung gabi, madaling araw. So school na, yun, doon. Ang naiwan na doon, best friend ng ate ko. Sinaling ako na sa exam, tapos mas pag-uwi ko, yung ate ko nag-asikaso, sa burulan na. Then, wala, yun yung nakakatuwa lang kasi, even despite na, ang hirap nun tatay mo nasa ICU Yes. Hirap nun. School ko FEU, Manila. Ako nasa Antipolo, Upper. Mm. Hindi ako nag-absent nun. So, Yun, no? kasi pangako ko sa kanya yun eh. Okay. Sabi ko, gagaling ako eh. Kumbaga sabi niya, huwag ka na mag-artista pero tapusin mo yun. Mag-aaral mo. Opo. Ayun, so eventually, tapos naman. Hindi nga sabi ko, babawi ako sa kanya. So, ginaling ako talaga mag-aaral. So, ayun, nakagraduate naman ako ng walang bagsak kahit paano. Tamang sip-sip lang sa mga teachers. Tsaka mga... Medyo ko lang, syempre, aral-aral din. Hindi ko alam na kaya ko din pala yun. Syempre, naging inspirasyon ko yun si Papa din. Ano ba naman yan? Bakit may mga ganito kasing ano eh? Okay. Pero naging inspirasyon mo talaga siya. Oo naman. Time na yun, diba? Inspirasyon ko talaga. Kumbaga, ang inspirasyon ko lang nung makatapos. Siyempre, ito ang buhay ko nun eh, nung high school. Ano ako, dancer ako eh. So, yung iba, nasa entertainment din ako eh. Iba, hindi ako yung mga makikita mo nasa garo na mababuti. So, nung nag-college ako, yun, ang naging bit-bit ko lang nun. Yung course na kinukuha ko, di ko na alam kung kaya ko eh. Oo talaga. O, naging bit-bit ko nun, yung pamilya ko eh, inspirasyon ko eh. Saka yung sabi niya makatapos. Kahit nga, may offers na nun na mga mag-artista ako doon. Tinanggihan ko yun kasi gusto kong makatapos. Tinapos ko talaga yung course ko. Yung good memories kasi namin, since since late naman ako nakatapos ng college, wala pang trabaho. Yung nung showtime ako noon, kasama yung grupo namin dito sa Antipolo. Cross Movers, shoutout sa inyo. Baka naman, sponsor naman dyan. Ayun, so may kami na siya showtime, tapos dito kasi sa Antipolo, kilala yung grupo namin. So, mga dancer lang, mga maliliitan lang. Kumbaga dito sa amin, dami na naming trophy. Kumbaga, siguro may 200 trophy namin. Wow. Grabe. Sa iba rin, sa ibang lugar din na hindi lang dito. Opo. Pero, ayun nga, never nanood ang papa ko noon sa akin. Kasi nga, ewan ko, dahil sa tatamad siya, di ko alam. Never siya nanood. Siyempre sa akin, sana manood naman tatay ko minsan. So, one time, ayun nga, since nag-showtime kami, doon ko siya sinabing pumunta siya. Kasi bakit? Kasi TV yun eh. Opo. Gusto niya yun eh, para sa akin eh. Okay. Kasi gusto niya para sa akin yun. Pinapunta ko siya. Di ko alam napupunta, late pa eh. Tapos sabi ko, ba't wala pa rin yung tatay ko dito? Tapos nung nandun na ako sa stage, nandun na siya. Uy, sa bunso namin, nandun na si Papay na. Talagang ginalingan ko talaga. Kasi nanalo kami noon. Ginalingan ko syempre dun siya eh. Tapos, ang good moments namin noon, syempre, sila Bay, sila Bong Navarro. After nung sayaw, interview, comedy, ganyan-ganyan. Yung huli, ako yung interview. Si Papa binanggit, ay meron nga pala tayong kalahok dito na ang tatay niya isang aktor, si Rodon Aquino. Ayan, pinakita si Papa. Pinagsalita si Papa. Tapos sinabi niya doon na ano yun, ano pong masasabi niya sa mayong anak niya dito? Sabi niya, maligayang ako. maligayang ako kasi nakita ang anak ko sa showbiz. At dito, sa Showtime! Ganun. So parang sa akin, Proud na proud siya. proud na proud siya kasi after pa nun, kasi hindi ako yung yayakapin ko yung tatay ko, never. Yung pa, I love you, hindi. Siguro kanya-kanya tayo ng Yes, diba? yes, I understand. So, yung time na yun, dun kami nakapagyakap nun. So, kumbaga yung pinaka-good memory ko kasi kahit pa doon napakita ko siya na nasa TV ako. Tinamaan ka nun sir yung time na yun. Talaga umiyak ako dun eh. Thank you so much po sa mga sumuporta kay Papa noon. Simula nung nagsimula siya sa radyo hanggang sa
sa TV, hanggang sa mga nanonood ngayon ng mga old movies niya, at sa mga natutuwa, sa mga nakakasulubong ko, at hanggang ngayon sinasabi niyo idol ko tatay mo. Yes. Ayun, sobrang salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano kayo sasagutin pag sobrang idol ko yung tatay mo. Kasi lagi ko narinig yun pero siguro ang masasabi ko lang salamat. Ayun, salamat sa pagmamahal. Yun lang. Thank you din. Yan. Salamat po, sir. Thank you. Thank you so much po. And guys, pag pag may kailangan kayong mga gadgets or Apple products, lahat ng gadgets, yun, follow nyo lang to sa Instagram, tsaka dito sa Facebook. Meron ako. Lahat ng hanap mo, meron ako. Padala ko agad. PM mo lang. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.